Ikaw ba'y butihin maski walang nakatingin? Yan po ang aming sinubukan sa pamamagitan ng isang kakaibang tindahan. Laslasban, pandurukot, at snatching. Ilan lamang yan sa mga krimen na madalas maranasan sa mga lansangan. Ayon sa Philippine National Police, nakapagtala ng 28% na crime rate sa National Capital Region at tumaas ito ng 10% o 38% noong taong 2012. At ilan sa nangunguna raw sa listahan ng mga ginanapan ng krimen ang matataong lugar sa Maynila. Kaya naman ang ilan sa ating mga kapuso, todo alerto tuwing napapadaan sa mga lugar na ito. Kaya naman kanya-kanya ang diskarte para hindi maisahan ng mga masasamang loob. Ganito, sa harap ko na lang yung bag ko. Kasi kahit na kinakabahan ako, dapat nag-iingat pa din kasi yun lang naman yung tanging magagawa ko. Sa kabi-kabilang bad news mula sa mga lugar na ito, meron din kaya silang itinatagong good news? Yan ang aming hahanapin sa pangalawang sabak ng aming Honesty Store. Susubukan namin ang katapatan ng mga Pinoy pagdating sa pagbabayad at pagsusukli ng tama. Dahil ang natatangi naming tindahan walang bantay. Ang aming unang lokasyon, ang Recto, kung saan maraming dumaraang mga estudyante, pasahero ng tren at sidewalk vendor. Nung una, tila deadma ang mga tao sa aming tindahan. Ngunit sa ilang saglit, may mga ilan nang napatingin. Tulad ng aling ito na nakailang lingon sa aming pwesto. Itong si Lolo, lumapit at nag-usyoso pero umalis din. Pero pagtagal, dinumog na rin ang aming negosyo. Bawat kuha, may kapalit namang bayad na maririnig sa tunog ng kaha. At ang mga mamimili pa mismo ang nagpapaalala sa isa't isa na maging honest. Honestly lang ha! Walang gayaan dyan ha! Ano bayad mo? Honest lang! Bayad! Huwag ka na bibili! Honestly! Walang kumpitan ha! Itong si Nanay, mukhang pinakyaw na yata ang aming paninda. Pagkahulog ng buong pera, siya na rin mismo ang nagsukli sa sarili. Ang batang ito mukhang nawili sa pamimili pero pagkatapos ay hinulog na rin niya ang bayad sa kahon. Naisip ko po kasi mali yung nandadaya ka ng kahit walang bantay, dinuduga mo. Parang di ka nag-aaral. Ganun. Itong si Tatay, mukhang nahiritan ng kanyang anak kaya napabili ng candy. Agad din niyang hinulog ang bayad. Kailangan po yun kasi sa lahat ng natin may karma po eh. Kaya buti na yung mas makakalamang tayo kaysa manlaman. Inilipat naman namin ang tindahan sa isang lagusan sa Quiapo. Tapat din kaya ang mga tao rito? Ang ating tindahan, agad dinumog ng mga bata. Very good ang mga chikiting dahil binayaran nila ang kanilang mga ipinamili. Gayon din itong si Nanay na nagsilbing halimbawa sa mga kasamang anak. Ang ali namang ito, tinuruan pa ng mga bata kung paano mamili. Bayad o. Ilagay mo rito. Sama yan. Itong si Nanay naman, inilibre pa ang mga bata at maayos ding nagbayad. May tinuruan din siyang binatilyo kung paano magbayad. Ihulog, iatas mo yan, lagay mo dyan, hulog mo dyan, piso. 1 pesos, Wala. Yan, 1 pesos, lagay mo dyan, piso, hulog mo dyan, piso. Wala muna. Dalawa. Dalawa, lagay mo dyan, 3 yan eh. Wala yan, 1 piso, kanito. Pagkahulog ng bayad, binilang pa ng bata ang kanyang sukli bago umalis. At pagbalik niya, tinulungan pa niya ang kasamang bata sa pagbibilang. 4. 1, 2, 3, 4, 5. Bawasan mo lang isa, lagay mo dyan. Hindi ko kaya mandaya kasi nakikita
Itong babae, kitang-kita ang pagiging honest. Konting halaga lang yun, dadayain mo pa. Diba? Itong dalagitang nakauniforme, 2 beses bumalik at nagbayad ng wasto. Bilang estudyante po, hindi po ako mandadaya kasi po napag-aaralan po namin yun. Tsaka po makakasira ng aming langan. Sa pagsasara ng aming tindahan, aming napatunayan ang katapatan ng ating mga kababayan, lalo na ng kabataan. Well, maganda pag ganon. Ibig sabihin, maganda yung paggabay sa kanilang mga magulang at saka siguro yung eskwelahan. Malaking impluwensya rin daw ang mga madalas nilang makasalamuhan. Siguro the peers that they have. No? Maybe they have been with good peers, no? With good friends, with good barkadas. All of this may have put together in them yung tinatawag na the value of honesty. Higit sa lahat, aming natutunan na kahit saan, meron tayong mahanap na kabutihan. Kaya naman saludo kami sa likas na katapatan ng mga Pinoy, anuman ang estado sa buhay.